So yan guys, no? So nagbabalik na naman tayo ng Exotic Philippines. Yan. So yung katropa Exotic Philippines guys, no? So ngayon ay ang pag-uusapan natin, yung topic natin for today is yung patungkol dito sa ating bago na acquire. So meron na naman tayong bagong na-acquire. So yan. So bago natin na-acquire guys, no? Ito. Yung sulcata tortoise. So napakaganda nito ng sulcata tortoise. So ito yung third sulcata tortoise natin guys. So dinideliver siya kanina sa atin. Habang nag-iisip kasi ako kung nakakailangan siya yung sulcata tortoise natin. Kasi someday mapapakinabangan din naman natin yung mga ito. No? So yun. So bali yung kanina habang nagpapahinga ako, nililigo ako, is nilagay ko muna itong sulcata tortoise dun sa enclosure ng ating mga naunang sulcata tortoise na dalawa. So meron tayong dalawang sulcata tortoise guys, no? Ito si Rainy at si Cloudy. So yung dalawa nating sulcata tortoise. So nakuha natin si Rainy at si Cloudy nung time no na tag-init siya. Sorry guys. Nakuha natin siya nung cloudy siya, wala siyang may init ng araw. At ganun din tagulan siya at the same time no, nakuha natin si Rainy at si Cloudy. So ngayon ang nakuha natin yan ito ay ipapangalan natin na Sunny. Bakit? Obviously, mainit ngayon time na ito. So yan, so bali iniwan ko siya kanina doon sa enclosure ng ating mga naunang mga sulcata tortoise. Nung pagbalik ko, titignan ko, nilalapitan siya ng mga nauna nating sulcata tortoise. So bakit kaya, no? So, before, no, bago ako pumasok sa exotic, no, meron na akong nababasa patungkol dito sa reptile kasi nauna dati before nag-aalaga ako ng mga tarantula. So ngayon wala na tayong tarantula guys. So inalis na natin siya kasi kinakailangan natin ng legal paper. So ito dinala kanina together with yung legal paper niya, yung resibo niya kasi dito lang naman ang Majestic, no? So galing siya sa Majestic Ball Python guys. So bali kapag kukuha tayo ng mga reptile, make sure na meron siyang resibo kasi napakahalaga ng resibo niya. At ganun din kapag sa malayong lugar natin siya nakuha, kinakailangan meron siyang LTP o Local Transport Permit. No, napakahalaga ng Local Transport Permit natin para may travel natin yung ating mga exotic animals and safe, no? So para hindi tayo mahuli. So bakit kinakailangan mo ng papel? So yung tinatanong kalimitan, no? Bakit may papel? Bakit kailangan ng papel? Para saan ba yan? Pamugas ba ng puwet? So yung natatawa ako, no? So ang sinasagot ko naman is hindi kasi patayaan ng wetting. Yung susulatan ng pagtataya ng wetting. Makikita ko guys. So sabi nila hindi na kailangan ng paper. Pero syempre, kinakailangan natin maging legit talaga. So kapag sinabi mong legit, is hindi lang yung legit-legitan ka, no? Na marami kang kilala sa exotic. So hindi siya ganun lang guys. Ang legit talaga is kinakailangan mo ng with legal permit. So napakahalaga ng with legal permit. So kinakailangan natin siyang i-register sa DENR, no? So yun, so sa DENR, so kapag wala ka kasing paper, natatakot ka, no? May malaki yung posibilidad. Meron posibilidad na mahuhuli ka kasi even yung kasama mo, yung best friend mo, kapag meron niya hindi nagustuhan sa'yo, is baka isumbong ka. So ganun lang yun guys, no? Sa naalala ko lang, no, dito din sa Region 2 meron nangyari, no, yung Burmese python niya, yung Burmese python niya, tinatago niya yung Burmese python niya sa loob ng kwarto, no? So bali, syempre walang nakakakita, walang paper yung Burmese python niya. So meron syempre may mga kapitbahay siya, posible na nainggit, o mga kaibigan niya dati, kasama niya sa exotic din na nainggit, na nakaaway niya. So ngayon biglang subulpot yung mga nanguhuli sa bahay niya, no? So nahuli siya. So isa lang yung exotic animals na yun, nahuli pa. So napakalaki ng multa, o yung consequence, no? Nang mahuhuli ka. Makakatipid ka nga, pero
kapag nahuli ka, napakalaki ng consequence guys. So, makukulong ka, hindi makulong ka, at magmumulta ka ng napakalaking halaga. So, yan. So, masisira pa yung record mo, no? So, yan. So, yun lang guys, no? Ganun kahalaga yung legal paper, no? So, napakarami na guys na nahuli na exotic keeper na walang legal paper, especially lalo binibenta nila. Yan. So, hindi naman natin sila masisisi guys, no? Hindi din natin sila pwedeng i-force kasi meron naman silang mga sariling pag-isip. No, nakadepende sa kanila kung i-take talaga nila rin yung risk, alam naman nila kung ano yung magiging consequence din. So, hindi naman din porke legal keeper tayo, masyado na tayo magiging mas magpapakamataas, no? So, naging legal keeper ka, no? Nag-register ka sa DNR, hindi para i-down yung mga kasama mo na wala pang mga legal, hindi pa unregistered pa yung kanilang mga exotic animals, kundi maging inspirasyon ka sa kanila, no? Na meron mga keeper, no, na manggagaya sa'yo, para maging safe din sila katulad mo. So, maging inspired mo lang sila, no? Hindi tayo mangunguna para ikaw yung mga kasama natin kasi nagsimula din tayo sila. So, parang ito, isang benefit ito guys, no, na kapag legal keeper ka, pwede mong ipakita yung pangit mong mukha. So, open ka, so free ka. So guys, so yun ang kahalagaan ng with legal paper guys. At isa pa guys, no, bali gagawa tayo ng request letter para dun sa bali 3 sulcata tortoise at 4 na ball python yung i-request natin, no, sa DNR para i-inspect nila at may sama sa natin sa stock natin o sa naka-registered talaga, no, ng mga exotic animals natin. So gusto niya na makawala guys, kanina pa lumikot si Sunny. So ilalagay muna natin siya doon at susubukan natin siya na i-introduce kung tatanggapin ba nila, no, itong si Sunny natin. So open muna natin guys para makita natin ng malapitan guys. Yan. Yeah. Ay, akala kong burger. Hindi pala. Yan. Burger patty guys. Parang kasi, di ba, ganito nalagyan ng mga burger patty. Yan guys. Tingnan nyo guys, no? Napakaganda nitong sulcata tortoise. Yan. So, napansin ko, ito, pinapili ko si yung majestic, no? Piliin mo naman yung medyo malaki, malaki sa group, no, sa mga sulcata tortoise mo. So, biniro niya pa ako, sabi niya, sige, dati yung pinakamalaki, yung nanay daw, yung nanay sa katatay daw yung bibigay niya. So, hindi, by sa mga hatchling lang sabi. So, pinili niya, napakabigat nito guys, so, at napakalaki ng kaha niya, compared dun sa mga nauna natin noon na mga sulcata tortoise. So, bali yung sulcata tortoise guys, no? So, hindi siya basta mag-aalaga ka lang ng sulcata tortoise, so silalagay mo siya sa box. So, kinakailangan nila, no, na bantayan mo sila, mabantayan sila. Kasi may possibility na pwede sila mamatay, ganyan, kung nakulangan sila sa temperature nila, no? So, kailangan mainit yung temperature nila. So, yun, bali, kinausap ko yung nag-i-inspect sa DNR, no? Kung pwede pa natin siya na gawin na dito muna siya sa natin, no, sa room natin. Hindi natin dadalhin kung saan nakalagay yung mga exotic animals natin. Yan, so pumayag naman sila, no? So harmless ng mga sulcata tortoise kasi haligan mo, ay baka may baka nawakawakan ng mga tawan na may COVID. Joke lang guys, no? Yan, so yun, paganda. So hindi na siya makapag-antay guys. Saan natin. So yan, so yun lang muna guys, no? At
i-video natin siya, i-observe natin kung ano yung mga gagawin nila guys. So, yun na guys, no? So, medyo dry na yung pan natin. Yung flusher natin kasi sa hangin at sa heat lamp natin. Then, so natutulog na yung mga sulcata turtles. So, ito yung mga sulcata turtles natin yung nauna. So, ito si Cloudy. Ito si Rainy. So, medyo dry siya. Tinatanggal natin to, saka natin i-miss yung doon sa loob part niya, no? Yun, no? Medyo basa sa loob niya. So, minimiss natin dyan, no? Para mag, ano yung pan niya. Ayan. May gearbox. So, yun, guys. So, introduce na natin si Sunny. Tignan natin gaano siya kalaki. Compare sa dalawa. Grabe guys, mas malaki talaga guys. Ang laki niya guys. Hindi ko alam kung bubulihin pa nila eh. Ang laki ng kaha niya guys. Alam mo, gutom na gutom siya. Napunta siya sa pagkain. So yung mga tira ng dalawa. So ayan, ikot siya. Kakain ng kapal na mukha. So kapag mayroon kayong sulcata tortoise guys, no, kung kaya nyo, palitan nyo yung water dish, yung tubig niya every twice a day, no, kasi kapag is meron silang mga wiwi dyan, so iniiwasan natin yung mainom nila yung mga wiwi nila. At yan din, no, kapag katapos nila kumain, na napakalaga na tanggalin natin ito, yung pagkain nila. So pwede natin ibalik o palitan na lang natin guys, no, after an hour, kasi napakahalaga, no, na hindi mo iiwan yung pagkain mo, pagkain ng ating mga sulcata tortoise guys, no, kasi kapag ang sulcata, sisimula na siyang lapitan yung bago. So kapag ang sulcata tortoise kasi guys, no, kapag napabayaan mo yan sa kusina, sa kainan niya, kain niya ng kain guys. Kain, alam mo naman sulcata tortoise, kain tulog yan, kain tulog. So ang sulcata tortoise guys, no, kapag nasobrahan niya sa pagkain, meron yung mga possibility, no, na magkakaroon ng pyramiding, sabi yata nila yun. So correct me if I'm wrong guys, no. At magkakaroon siya ng mga possible na magkaroon ng mga pitak itong shell niya, kasi nagiging obese sila, hindi masyadong mataba sila. So hindi na ano ng shell nila. So nag-iikot-ikot si Sunny. Napakalaki niya. Compared dun sa dalawa, napakalaki niya. So pinakamaliit natin si Rainy, then si Cloudy, yung pabukol yung likod niya, at yung pinakamalaki natin ay si Sunny. Yan, siya yung parang king yan. Napakalaki niya compared dun sa dalawa, at napakakapal na mukha niya kasi lakad siya ng lakad compared dun sa dalawa na tatamad-tamad. So nung dumating sa akin itong dalawang sulcata tortoise to na guys, sa totoo lang hindi ako nakapag-prepare ng lalagyan, at karton lang yung natin, yung beddings natin. Akala ko mamamatay na sila, pero hindi pala. Tapos yung inuman nila is yung Tupperware lang, yung takip ng Tupperware guys. So mukhang gutom si Sunny. Bigyan na natin sa kanya yung tira ng dalawa. Kain ka dyan. So yan. Yun lang, yun guys, no. Yan. Akala ko mamatay na sila kasi sinubukan ko mapanood yung isang vlog ng isang YouTuber, ay pangalan niya ata nun Tito Ewan, kalimutan ko na. Pero basta meron siyang sulcata tortoise na isa na palakad-lakad lang sa bakuran nila. So yan, comment below, no, kung kilala nyo, matatandaan nyo yung pangalan ng YouTuber natin na yun guys. Isama na natin to. Dagdag powers. Wala naman siguro siyang wiwi. So yan, so napakalaga, no, na meron tayong top na bed niya, kasi para hindi magkaroon ng dito ng ewan kung gusto ba yun o ano yung sinasabi nila. So yan, napakalaga nun, no. Hindi dapat na bababad yung ating mga sulcata tortoise. At ang sulcata tortoise guys, ang kinakailangan na is kinakailangan na mainit.
No, hindi siya ano yung sa lamig, unlike ano yung kinakain. Kinakain mo yun. Nibigyan ka ng gulay eh. Ulapa pa. Hindi siguro marunong kumain ng gulay ito, puro damo. Kaya mga dried mouse natin ang sinusubukan yung banatan. Since bago lang kasi siya, bagong salta guys. Yan siya guys. Yan, so yun yung tira ng dalawa. So tatanggalin na sana natin siya pero mukhang gutom itong na to, patay gutom na to. Yung katawan niya laki. So yan, so yun. Ano siya itong kit nila. Yan. So akala niya daw ito na yung pinakamalaki sa group ng mga sulcata niya pero mayroon pa pala mas malaki. So pinapili ko talaga yung malaki. Kasi unang sinabi ko dapat maganda yung ganito niya. Hindi naman tayo binigo, maganda naman yung pattern sa likod niya na. Ano ba yung binabanatan, binabalik-balikan mo dyan, Sunny? Binabalik-balikan niya ito guys. Parang tanga. Gusto siya guys. So, yun tayo guys, no? So, kagaya ng sinabi ko, no? Wag nyo akong gagayahin na kinuha ko yung sulcata tortoise natin na wala akong prepared na gamit, although meron tayong mga heat lamp na dati dito dahil sa iguana natin. So yung enclosure natin, so wala tayong mga beddings man lang kinuha, so biglaan lang kuha lang natin guys. So walang plano, pero although nakapag-research na tayo syempre sa exotic sa pagkikip natin, kasi sa snake ako usually kalimit ka ano talaga snake and sa iguana. Yan, so sa pagre-research natin syempre maano din natin yung sulcata tortoise. So nagkaroon na ako dati ng idea, no, bago ko ba din nakuha yan, pero unprepared talaga, hindi tayo prepared nung kinuha natin yan. So sabihin na natin na parang na-influensyahan tayo ng kasama natin, no. So shout out nga pala sa kasama natin na yan, no, si DJ Rañeses. Yan, so meron siyang dalawang sulcata tortoise. Yan. At ganun din, no, gusto ko na rin i-shout out yung mga katropa natin sa exotic dito, no, sa atin, no. Gusto ko i-shout out yung sa group natin, ang group namin is yung Reptiworld Philippines. So sa Reptiworld Philippines, no, so meron tayong mga kasama dyan, no, na meron mga farm, nakakapag-issue sila with paper na mga exotic animals. So napakaganda, no, na meron tayong mga ganyang kasama. At kapag nakapag-share din sila, meron tayong mga bagong natututunan na pwede natin i-apply sa pagkikip natin ng mga exotic animals guys. So ganun lang naman yung guys, no. Kapag nakikip tayo ng mga gusto natin talagang matuto guys, kinakailangan talaga, napakahalaga ng tinatawag na research, no. Kasi sometimes meron tayong mga exotic keepers, no, na dahil newbie ka, yung ginagawa nila is niloloko nila kung paano ganito, iba-iba yung mga pinagsasabi nila. So napakahalaga, no, na meron kang sariling karunungan o kaalaman sa pag-aalaga ng exotic animals sa pamamagitan ng pagre-research mo guys. Yan. Ganun din, no, na makapag-ask ka sa mga may mga farm ganyan, sa experience nila sa pag-aalaga ng mga exotic animals, specific exotic animals na gusto natin kunin. So yun guys, no, sa pagkukuha natin ng mga exotic animals, hindi lang yung basta meron tayong nakita na maganda, no, kinakailangan natin maging specific sa gusto natin talagang alagaan. So yan, so kagaya ko, ang specific lang na gusto kong alagaan, it's ito, sulcata tortoise. Although tinanong ako ni Majestic kanina kung nagko-collect ako ng mga iba-ibang mga tortoise, kasi pwede sila mag-release ng redfoot rin, tortoise na. Sabi ko, titignan natin, pero ang talagang target ko lang is itong sulcata tortoise. Kasi sa market, no, kapag nakapag-breed tayo guys, ay napakamabili ng mga sulcata tortoise. Pero syempre bago tayo magbenta niyan, kinakailangan natin, no, na magkaroon na tayo ng farm permit. Pero sa ngayon, maliit pa naman sila, ganyan muna. So hayaan muna natin yan. So wag tayo maging apurado. Kasi dadating tayo sa point na yan guys, no. So kapag naging apurado kasi tayo, there are times, no, na magkakaroon tayo, di-disappoint tayo kasi
ang akala natin na naplanado na lahat at maging sunod-sunod sa plano natin, pero hindi pala. So yun, yun lang guys, no? Basta kapag kukuha kayo ng sulcata tortoise nyo guys, ay tignan nyo mabuti yung sulcata tortoise nyo kung may sakit ba siya, ganyan. Kapag namamasa-masa pa yung mga mata nila, ganyan. At kapag hindi kumakain yung sulcata tortoise nyo, so totoo lang nung dumating si Rainy, hindi ko ni minsan nakita yan na kumain guys, no? So ang ginawa ko sa kanya, so 3 days na hindi pa siya kumakain, no? Ginawa ko sa kanya, tinapatan ko lang sila ng hitlam, no? At simula nung ganito guys, nagkaroon ng beddings. Doon yung time na kumain nito si Rainy. Doon siya na-start na kumain si Rainy talaga. So yan, so si Kwan lang ang kumakain talaga, si Cloudy, pero si Rainy hindi kumakain before. Nung karton pa tong pa natin, itong beddings natin ng mga sulcata tortoise natin. So may dapat talaga ganito, kailangan na maging ano din tayo sa mga kailangan nila, sa mga needs nila. Yan, kasi kapag bara-bara tayo guys, pwedeng mamatay yung exotic animals natin. Yan, pwedeng mapabayaan natin sila, pwede silang magkasakit, yung mga ganung bagay guys. So hindi tayo kailangan maging bara-bara sa mga pagkuha natin, at kinakailangan din natin sundin yung pagpapakain natin sa kanila. Yan. Ito na si Sunny, napakalikot niya, napakalaki niya compared dito sila Cloudy at si Rainy. Ito si Rainy, tignan niyo guys, diba? Sabi sa inyo matakaw niya yung bunganga niya, puro gulay. Yan, so si Cloudy. So, paano ko sila na-identify? Dito sa likod nila. Yan. Yun. Si Rainy, flat yung likod niya. Tingnan nyo itong si Cloudy ay parang kupa. Ang laki ng likod niya. Ito, syempre ma-identify mo. Tignan mo, laki-laki niya. Yung difference niya. Laki. Yun lang guys. Yun lang ang ating update sa ating bagong acquire na sulcata tortoise. So balak ko pa, no, kapag marami pa tayong mga sale sa exotic, no, tignan na lang natin guys, no, kung kukuha pa ba tayo, kasi 3 na yung sulcata tortoise natin. Pero kung mga 5, ganun lang, yun na yung parang pinaka-maximum siguro na kukunin natin kung sakali na i-acquire natin yan. Kasi kinakailangan natin na medyo ganun, kasi hindi pa ungendered kasi itong mga to guys, no. Paano kung yung 3 niya puro babae pala guys, no? Kuha tayo ng at least hanggang 5 sana. Pero ang masama kung yung 5 na yung puro babae, walang lalaki, no? Malas naman. So yun lang guys. Maraming salamat sa ating lahat, no, sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa Katropa Redzotic Philippines guys. Patuloy lang ninyong suportahan guys, no, para maabangan natin yung mga alaga natin na mga exotic animals, mga special to mga reptile natin, kasi wala naman tayong ibang exotic animals maliban sa reptile guys. And so napakalaga, no, na yung channel natin. So hindi lang kinakailangan, no, magkaroon tayo ng maraming subscriber, at least kahit 1,000 lang sana magkaroon tayo ng subscribers, no, para magtuloy-tuloy yung channel natin guys. Yan. At meron tayong mga bagong matutunan na pwede natin ibahagi sa ating mga kasama ng mga dogkeeper. So I'm not the expert guys, so hindi ako expert, hindi ako pro sa pag-aalaga ng mga reptile, kasi hindi naman ako ganun pa katagal sa reptile, no? Ilang years ba? 2 years pa lang yata ako, o 1 year, more than 1 year pa lang ako sa pag-aalaga ng reptile. So yun guys, mag-share na lang tayo, no, kung ano mga pwede matutunan natin is i-apply natin guys. At ganun din, no, na kung ano yung mga matutunan ko na pwede kong i-share sa ating mga ka-exotic, no. Masaya ako, no, na makapagbahagi. At kung meron man ako mga pagkukulang guys, pagkakamali, sana maintindihan nyo, at pwede nyo akong i-correct sa
sa ating comment section, no. Pwede kayo mag-comment at babasahin ko inyong mga comment at babasahin ko at pwede ko may apply, no, sa mga susunod natin mga videos, as long na makakabuti sa ating mga exotic keeping, mga exotic animals, is okay lang na pwede nating apply, guys. So yun lang, guys, no. Yun lang. So kung nagustuhan nyo itong channel na ito, guys, no, huwag kayong mag-atubili, no, na i-like natin yung ating YouTube channel. Paki-share na rin, no, para may bahagi natin yung mga napag-uusapan natin ngayon dito, no, sa ating mga kasama mga exotic keeper din. At ganun din, no, napakalaga na mag-subscribe tayo, guys, no, para magpatuloy itong ating channel at maabangan natin yung mga exotic animals natin, yung mga kung meron mga tayong mga bago, ganyan. So abangan lang natin, guys, no, patuloy lang tayo sa pag-abang sa pamamagitan din ng pagkalimpang natin sa kampana, guys, no, para updated tayo sa mga susunod pang mga videos. So sa susunod na mga pag-uusapan natin, guys, so meron na tayo, natapos na kasi natin yung video hindi pa totally tapos yung ating patungkol sa ating Burmese python at reticulated python. So yun, guys, so meron tayong Burmese python at reticulated python, guys, no. So hindi lang tayo ball python at hindi lang tayo merong mga sulcata tortoise at mga iguana. Meron din tayong mga big snake, syempre napaganda na meron tayong mga big snake din, no. Yan, pero tatlo lang yung big snake natin na nandito ngayon. So yun lang. Bali mag-share tayo, no, kung paano nga ba yung pag-aalaga o paano nga ba natin maano yung patungkol sa mga big snake natin, guys, no. So napakalaga na matutunan natin, guys. At yun lang, abangan nyo, guys, no. Mahal ko kayo at yun lang. Bago tayo magtapos, bago tayo maghiwalay, ay please i-share nyo yung channel na i-share nyo ito at mag-like kayo at higit sa lahat mag-subscribe kayo, guys, at kalimbangin nyo yung ating kampana para maging updated kayo, guys. So yun lang. So paalam. Ayan, Sunny, ano sasabihin mo? Bye-bye. Ano sasabihin mo? Rainy, bye-bye. Ano sasabihin mo sa Cloudy? Bye-bye sa baboy naming amo.